Magandang balita po ito para sa lahat ng mga OFW, yung mga gustong makapagtapos po ng kolehiyo. Sa programang inilabas ng OWA para sa mga OFW kasama ang CHED, pwede mo nang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral sa pamamagitan ng flexible learning system. May magandang balita para sa mga overseas Filipino worker na nangangarap makapagtapos ng kolehiyo. Nagkasundo kasi ang Overseas Workers Welfare Administration at Commission on Higher Education na magkaloob ng scholarship grants sa mga kwalipikadong OFW. Alamin kung paano ang aplikasyon sa report na ito ni Cherry Lai. Sa isang ceremonial signing ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11551 at Memorandum of Agreement para sa Lifelong Learning Education Assistance Program for Overseas Filipino Workers o LEAP OFWs. Inilatag ng OWA at CHED ang mas pinadaling proseso para sa mga OFW na gustong magkaroon ng college degree. Sa ilalim ng LEAP OFWs, maaaring makinabang ang mga OFW sa Extended Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program kung saan kinikilala ang mga aktwal nilang karanasan sa trabaho bilang katumbas ng academic units na kinakailangan para makapagtapos ng kolehiyo. Layunin ng programa na bigyan ng mas madaling akses sa higher education ang mga OFW kahit sila ay nasa abroad. Sa pamamagitan nito ng flexible learning system na hindi nangangailangan ng traditional na pagpasok sa classroom, magbibigay ang OWA ng scholarship o financial assistance para sa mga kwalipikadong OFW na papasok sa programa. Kasama na ang mga nangangailangan ng financial support upang makumpleto ang kanilang degree. Kalakip rin sa tulong ang flexible learning na nakaayon sa oras at karanasan ng OFW at pagkakataong gawing formal na degree ang mga taon ng kanilang trabaho sa ibang bansa. Ibig sabihin, hindi na kailangang mag-back to zero ang isang OFW sa college education. Ito'y dahil maaari na nilang gamitin ang kanilang karanasan bilang hakbang tungo sa mas mataas na antas ng edukasyon. So this time, hindi na sayang yung kanilang experience and skills. Imbes na 4 years yung college, over 1 or 2 years lang. Diba? So napaka-importante nitong programang ito. Laking tulong talaga to sa OFWs. Ayon sa CHED, may 300 OFWs na ang naka-enroll at nasa 100 na ang nakapagtapos sa ilalim ng programa. More than 300 na-graduate namin na OFW and then 100 tapos 300 plus ang naka-enroll. So with this online platform that we have launched already the other week, where all the OFW, whether displaced in Middle East or anywhere else in the world, now we can increase the number. Nilinaw din ni Kauna na bukas ang programa para sa lahat ng OFW at hindi lamang sa mga miyembro ng OWA. Hindi rin saklaw ng OWA Trust Fund ang budget nito, kundi manggagaling sa taunang General Appropriations Act. Pinag-aaralan na rin ang posibleng pagpapalawak ng programa upang maisama sa hinaharap ang mga anak ng OFW. Pero sa ngayon, ang focus muna namin dahil alam nyo naman, ang krisis ngayon sa gitnang silangan, no? Ongoing pa rin. So nakafocus kami ngayon sa OFWs for the first few batches. Pero napapag-usapan din na baka pwede in the future, budget permitting, ma-extend natin sa mga pamilya ng OFWs. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng pagpapalakas ng reintegration programs para sa mga OFW para may malinaw na oportunidad na naghihintay sa kanilang pagbabalik sa bansa.